Inanunsyo ng Quezon City Police District o QCPD nitong Lunes, na natagpuan na ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan, sa Ilocos Region. Patungo na ang mga tauhan ng QCPD Police Station 5, kasama ang pamilya ni Shera, upang ligtas at maayos siyang sunduin sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa ulat, humigit kumulang 3 oras ang biyahe, kaya inaasahang bandang alas 5 ng hapon ang pagdating nila sa Maynila. Mas naging sentro ng atensyon ang pagkawala ni Shera De Juan, matapos siyang mawala 4 na araw bago ang nakatakda sana nilang kasal, noong December 14. Ayon sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes, huling nakita si Shera De Juan matapos umalis ng bahay. Nauna nang kinumpirma ng QCPD na nagsagawa sila ng mga hakbang, upang matunton ang kinaroroonan ni Shera De Juan, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at iba't ibang unit ng pulisya. Sa ngayon, nakatuon ang mga awtoridad sa kanyang ligtas na pag-uwi, at sa maayos na pagharap ng pamilya sa sitwasyon. Patuloy na hinihikayat ng QCPD ang publiko na maghintay ng opisyal na pahayag, para sa karagdagang detalye habang isinasagawa ang mga kinakailangang proseso. Doc Dennis at Tita Willie, natukoy na ang kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Kinumpirma ito ni QCPD PIO Police Major Jennifer Ganaban, pero hindi sinabi kung saang lugar siya naroroon. Sa kasalukuyan na isinusundo na siya ng mga tauhan ng QCPD Police Station 5 kasama ang kanyang pamilya, at inaasahang dadalhin sa QCPD bandang alas 5 ng hapon mamaya. December 10 ang huling makita si Shera sa isang gasolinahan sa North Fairview, Quezon City, ilang araw bago ang kanyang kasal. Kamusta na ho, ma'am, yung sa missing bride-to-be? Yeah. Kay Shera De Juan, kamusta na po ang paghahanap po sa kanya ng QCPD? Ganun pa rin po, sir, sa ngayon ongoing pa din. Hindi naman po tayo nag-hinto dun sa paghahanap sa kanya. Yung ating mga tracker team ay patuloy po sa paghahanap at patuloy din po kami nananawagan kung sakaling narinig niya po ang ating mga mga sinasabi, at yung mga panawagan namin mga nakarang araw pa na kung narinig niya man na kung maaari ay makipag-ugnayan na po siya sa amin o lalong-lalo na po sa kanyang mga magulang para po maisan yung kanilang pag-aalala. Lalo na ngayon, Christmas. Oo. So, yun naman po talaga ang natin na maging maayos na itong ating paghahanap. At hopefully, we are still hopeful na we're hoping na na rin na maayos pero na ang, din po. pero ang masaklap, Captain, may mga prankster pa di ba? May mga nagsesend pa ng mga fake leads Correct. Tapos pupuntahan ng SIDO, tapos pagdating doon ay aaminin na hindi po, talagang gusto ko lang pagtripan yung aking kaibigan. Parang mali, Very bad. Yun nga po ang nakakalungkot kasi sa kabila tong ating pagsasagawa ng ating masusing pagsasagawa ng investigasyon at ang ating pag-ugnayan. At syempre po, ito kasi po sa ito ay napaka-sensitive dahil ito po ay it involves yung kanilang personal na buhay. At dun sa mga lumalabas din sa base dun sa ating pagsagawa ng digital forensic examination dun sa kanilang cellphone at sa kanyang laptop, dun din po ay may mga naging doon na mga sensitive na mga issues tungkol dun sa buhay niya, personal sa kanya, at saka yung din financial sa kanyang family, lalo na din po. At yung nakahuli, yung may na na din yung ang latest update din kasi nito ay nakausap din po ng ating mga investigator dito sa SIDO ang best friend. Yung best friend, itong ni Shera, na supposed to be ay siya po yung magiging maid of honor. At according to her, nagkausap po sila nito ni Shera, at doon sinabi niya na yung mga kanyang mga problema na napupuno na siya, And ganun din ang sinabi niya na may sinabi po siya na 10 years ago ay nagkaroon din ng problema itong si Shera, at yun din, hindi siya nagpaalam. Umalis siya, hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang at nag-iisip-isip.
Tapos bumalik naman siya pagkalipas ng ilang oras. Sana'y bumalik din ho ito, no, Captain? Lalo't magbe-birthday partner ng tatay niya, ha? Si Jose De Juan, ha? Birthday bukas. Birthday bukas. Habol lang po kami kasi wala kami ng weekend. Ano lang po yung lumabas na digital forensic natin sa cellphone saka sa laptop po ng victim ni Shera? Opo, nakita natin dito yung mga conversation ng last week ng October hanggang first week ng November. Nakita natin doon na may problem doon sa mga finances ni doon siya nagwo-worry at napatunayan din to doon sa mga statement ng kanyang kaibigan at ng kanyang nanay din na nakuna natin ng statement. Accordingly, doon sa mother niya, nung tinanong siya, sa pagkakaalam ko, alam ko lang po, sinabihan niya po ako na mahirap pala mag-isip pag ikakasal na. Sinabi ko naman na kaya mo yan. At ang request nga niya, pag naging pregnant siya, kung pwedeng nasa side siya ng mother niya, at mag-reconcile yung relation ng mother and father. Yun yung sa statement ng mother ni Miss Shera. So nakikita natin doon na may nakunan din natin si Mark ng statement niya. Kaya lang parang hindi full disclosure yung sinasabi niya eh. So nung nakita natin sa digital forensic examination, meron dong portion na parang stress talaga si Miss Shera kung pwede nga daw mag-unwind sila somewhere in Quezon. At ang problem naman, wala silang fund. Kung pwedeng nag-suggest si Mark na kung pwedeng manghiram siya sa certain carol para may panggasto sila. Pero hindi pumayag si Miss Shera. At ang nangyari, yung portion na yon hindi naman nasabi sa amin yon. Kaya po tayo i-interview kay Mr. Mark para malaman namin yung saan ba nagka-problema, bakit siya umalis ang paalam lang naman sa FCM at hanggang tumagal na nga po. Sir, technically, parang siya na-burn out? Opo, parang na-drain siya according to his best friend, best friend na si Jackie. Ganon din ang revelation niya tungkol sa father, yung medication ng father niya na siya palagi ang pinupuntahan ng mga kapatid pag merong kailangan sa father niya. Yun yung mga hindi na sabi ni Mark sa atin, but dito makikita natin wala naman po tayong dinadagdag o binabawas. At even si Mark, meron siyang kiniklaim niya pag sa interview niya po na okay naman yung tungkol sa kasal. Pero dito po, meron siyang binabanggit dito sa messages na wala din naman ming nadagdag sa wedding funds. Kasalanan ko din. So medyo nagkakaroon ng dito magpapatunay na merong problem pagdating doon kay Shera. Siguro na burnout na nga siya, medyo stress siya kaya nagpaalam siya o umalis noong December 10. Opo. Sir, anong balak niyo pong gawin kay Mark? Kasi ito, digital forensic ko ng cellphone and laptop ko ni Shera with yung mga hindi pagkakatugma ko ng binabanggit niyo. Anong next step po ng PNP? Siguro after the SIT meeting ngayong araw na to, baka pwedeng gagawa kami ng sulat kung voluntary niya rin isasubmit yung cellphone niya para kung wala talaga rin siyang tinatago para malaman natin talaga kung ano hanggang saan ba yung kasi siya talaga po ang susi dito eh. Pero initially yun po ang findings natin dito sa cellphone pa lang ni Shera po, Miss Shera. Sorry sir, bago mag-update lang for today, yung isa pa po about sa may mga sinesearch niya, just for the record lang nila. Wala kami nung Sabado eh. Baka hanapin lang sa atin. Merong mga site siya na tinitingnan, naghahanap siya ng medicine
kung ano yung madaling pag tinake mo ay ma-overdose ka, yung mga ganon. At yung pinaka-latest nung search niya ay nung December 10 ng umaga. So, isa po yun ang tinitignan natin, no? Hindi naman po medicine ng acidic yung tinitignan doon eh. Ang nire-research niya according to Mark na kasi December 5 parang nag-leave siya dahil acidic. But medyo marami yon eh na pag-search niya, kaya isa yun sa tinitignan din natin. December 10 ng umaga, nung bago siya Nan mawala. 10, opo, bago po mawala, may Anong last hapon niya? may last pa siya na search doon ng umaga. Doon sa Ano tungkol din po doon sa I think gamot o how to ano. Sir, may indication ba na gusto niyang magpakamatay? Ay, hindi po natin ma-rule out pa yon. At isa yun sa i-take up natin ngayon sa ating mga doktor dito sa QCPD. Kung anong assessment nila or evaluation kung gano'n ang research ng isang tao. Opo. Pero mental health problems po yung nakita niyo? Nakikita namin, opo, parang distress or personal dilemma, ganun po ang nakikita natin. Sir, update lang doon sa sa mga nasakyan niya o sakali. Ano lang po development? Opo, Ang huli kasi alam namin, sumakay siya ng possible ng modern jeepney or bus yata. Nagdo-double time po tayo, no? Doon po sa bus na sinakyan niya, accordingly doon sa driver, umupo siya sa may bandang likod. Nakita na natin, tinignan na natin kung saan siya bababa. Yung pinaka tinignan namin, yung NIA, kasi po doon yung kasunod na sakayan ng Ceres bus na papunta ng Negros. Yun po ang isang inano natin kasi meron siyang kapatid doon na nakatira sa Negros. At pinuntahan na rin natin yun, napapuntahan na natin. At wala naman pong indikasyon or pati yung kamag-anak niya, hindi kumukontak sa kanya. Nagtataka rin po bakit nagawa po ni Miss Shera yung umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Ano pong bus yun? Ano pong biyahe yun? Roro, kung Ito yung pong Ceres sinakyan niya na bus yun? Magic Line. Magic Line. I think from Bulacan to Nia. Dito, So, Quezon confirm siya na City. sumakay po talaga doon. Accordingly, yun nga hindi double check natin. Kasi nga, ang hirap dahil pag mabilis yung hindi natin makita naman yung loob. It so happen na may CCTV doon sa loob, wala namang SD card. So, walang nag-record. Monitoring lang. Monitoring lang po. Kaya, yun ang isang tingnan natin. Medyo challenge dito sa pag-iimbestiga na to. Rest assured po na wala po tayong dinadagdag o binabawas dito sa ating pag-iimbestiga. Nagbe-base lang po tayo sa mga evidence on hand at saka yung na-acquire natin na mga testimonies ng mga kaibigan at malapit sa kanya. So technically, sir, kung ganyan po yung mga nakita ng mga results po sa digital forensic examination, malamang nakikita niya tayo, nakapanood niya tayo, no? Anong tingin yung QCPD dito? Bakit ayaw na niyo lumabas, no? Opo, siguro hinintay lang niyang talagang makapagbakasyon kung dyan pa po siya, no? Nawagan na rin sa kanya yung father niya na birthday rin ng December 25. I think kung ako ang nasa kalagayan ni Miss Shera, kung magulang ko na yung nakikiusap, kailangan ko na rin lumabas para matapos na rin yung paghahanap sa kanya at matapos din yung problema kinaharap ng pamilya. So malabo na yung abduction or kidnapping? Parang wala po doon sa tingin namin eh. Kaya lalo na nung nabasa natin to, nakikita natin na gusto lang talaga niyang mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Kailangan niyang mag-rest or magbakasyon for a while. Opo.
Sir, anong reaction mo dun sa mga bagong discovery ng pulisya, dun sa Opo. after nga ng forensic exam dun sa cellphone sa laptop niya? Opo. Bali, ano po, yun nga po, yung sabi nga din po nung father niya po, pinabulaanan niya na po actually yun kahapon, na hindi po kami nagkaroon ng parang financial stress with regards to sa gamutan ng father niya kasi nga po na-cover naman po yung mga initial check-ups niya ng kanyang HMO po. Tapos Yung sa wedding? sa wedding din po, ayun po, meron, yun nga po meron po kaming mga, kumbaga may natira pa nga po kami na yun nga po yung magagamit sana namin sa pagpapaayos po ng bahay namin. Kaya po yun po. Pero yun nga po, ang masabi lang din po namin, sige po, tatanggapin na namin na possible po na nagkaroon nga po ng financial stress or emotional stress po yung girlfriend ko, yung fiancé ko. Tatanggapin na lang din po namin yun. Ang gusto lang talaga namin malaman po, sir, kung ano po yung susunod na steps. Kung ano po yung susunod na hakbang po para makita po yung girlfriend po namin. Kasi nga, nabanggit mo kanina, posibleng baka mag-settle sila dun sa angulo na yun at hindi na tignan kung ano ba yung iba pang pwedeng nangyari. Opo, yes po, sir. Baka kasi po, not masyado na pong natutukan po yung angulo po na yun na personal problems namin, personal problems ng pamilya, baka natutukan na po, tas nawawala, kumbaga nalihis na po sa issue na nawawala nga po siya. Yun po. Kumbaga, baka doon lang sila sa angulo na runaway. Opo, sa runaway po. Pero Yes po. kayo ba, tinitignan nyo rin ba yun? Possibility na yun? Yes po, actually nga po, sabi ko nga po, lagi po namin sinasabi, mas prefer po namin na ganun na runaway po kaysa po may mangyaring hindi po maganda Kasi yun po, makikita namin siya, sure kami makikita namin siya. Kumbaga, time na lang yung hinihintay, kumbaga pag gano'n. Tapos, yun nga, magmi-meeting daw ang Special Investigation Team uli ngayon. Opo. At maaari nilang i-request sa'yo kung pwede din bang ma-examine yung phone mo. Pero voluntary naman yun. Ano Opo. kaya reaction mo doon? Pwede naman po, if i-request naman po. Willing naman din po ako ibigay po yun. Yes po. Kumusta yung communication sa'yo ng police? Yes po, constant naman po yung communication namin. Batuhan po ng info, constant na po yun. Paano nyo, mabigat to pinagdadaanan nyo magto 2 weeks na. Opo, yun nga po Paano nyo, saan ka kumukuha ng lakas ngayon? Actually po, sa kanya pa rin po, sir. Actually nga po, yun nga po, lagi yung pinapanood yung namin. Yung prenup videos namin, yung long version nga po yung pinapanood ko ngayon kasi yun yung talagang may message siya sa akin na parang assurance na ganun po. Yung pagpapasalamat niya sa akin, ganyan. Yun po yung lagi kong pinapanood ngayon para alam niyo po yun, makapag-keep going pa po na kumbaga makapagpatuloy na maghanap, mag-antay, ganun. Doon sa prenup videos mo, Opo. was there a promise na hindi kita iiwan? Parang, Hindi naman po. Pero ang pinaka-favorite ko pong pinapakinggan po yun yung sinabi niya pong mahal na mahal niya po. sa family, paano kayo nag-hold on? Ano po talaga, suportahan po talaga kami, sir. Suportahan kami kasi syempre hindi po pwedeng sabay-sabay po kaming malulungkot Kumbaga pag malungkot yung isa, dapat yung isa matibay. Kumbaga, yun po, suportahan po talaga, sir. Meron daw ba siyang tendency na mag-suicide? Wala po, sir. Hindi po namin nakikita na ganun kasi pero syempre po, meron po kasing mga tao na hindi niya sinasabi lahat. Kaya hindi rin po naman namin po yun sinasawa ng bahala na may possibility po. Pero during po nung weeks before or days before ng kanyang disappearance po, wala naman po kami nakitang ganun. Thank you, Mark. Thank you, sir. May panawagan mo. May mensahe ka kung nakikinig man siya. Opo. Kung siya, yun nga, kung nakikinig ka ngayon, hiling lang namin as family, ako personally, if naririnig mo to, bumalik ka na o kung nasan ka man magparamdam ka sa amin, especially sa mama at papa mo, sa papa mo din kasi mag-birthday na siya itong December 25 din, sabay sa Pasko. Yun lang naman yung hiling namin ngayon yung ngayong Pasko yung makasama ka namin, mabuo tayo ulit. Yun. Nag-celebrate na kayo ng Christmas before? Kasi Yes 10 po. years na rin kayo? Opo, almost every year po nagse-celebrate kami dito. 10 as years family. na din kayo nagse-celebrate Yes po, ng yes Christmas po. together. Yes po, sir.